ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, alas 4:09 na sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw sang Miyerkules, Mayo 28, 2025. Ako inyong tagbalita, JP Hervas, kagkaroon sa aton mga headlines. Probinsya kag syudad sang Iloilo lunsay may tig-isa na ka kaso sang monkeypox. Mayong Trelias ginpangabay ang publiko nga mangin kalmado sa piaksang unang nabalhag nga monkeypox case sa Iloilo City. Student athlete gikan sa Western Visayas bag-o nga record breaker sa palarong pambansa. 21 ka scholar sang probinsya, licensed professional teachers na. 9.31 milyones pesos nga halit sa agrikultura na balhag sa Negros Island kasunod sa paglupok sang Mount Cadaon. DA may nakahanda na nga bulig. Ang Department of Trade and Industry Region 6 nagpabutyag sang suporta sa coffee break. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:11 na sa hapon. Nagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sang Iloilo nakabalhag sang isa ka kaso sang monkeypox. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Araneta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabalhan na ang probinsya sa Iloilo sa isa ka kaso sa monkeypox o kung Mpox. Ginkumpirma ni Dr. Maria Socorro Canyon, Provincial Health Officer sa Iloilo, na sa tatlo nga ginpadala nga specimen para sa confirmatory test sa Research Institute for Tropical Medicine o kung RITM, duwa ang nagbalik na negatibo kag isa ang nagpositibo. Ginpahig pa ni Dr. Canyon na ang nagpositibo wala sa travel history, naka-home isolation kag padayon nga nagapaayo. May siyang close contact ang pasyente apang salig sa monitoring sa PHO, wala sa may nakitaan nga simptomas ng Mpox. Samtang, nag-abiso si Dr. Quinyon sa publiko nga magpabilin nga kalmado kag aktibo sa proteksyon sa ikaayong lawas. Yung pasaring man ni Dr. Quinyon ang publiko nga padayon ang disease surveillance sa probinsya, hindi lang sa Mpox kung hindi nakitman sa iban nga notifiable disease. Ang probinsya sa Iloilo, aktibo ang monitoring sa mga notifiable diseases pamaagi sa ating Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, kaupod sa ating mga disease reporting units sa health centers kung sa mga hospitals. Based sa official confirmatory test results ng specimen na ginpadala sa RITM, sa tatlo natin ka specimen na ginpadala sa probinsya sa Iloilo, tuwa nag-turn out negative, kag may isa kita nga na-confirm case ng Mpox. Nabatian ang kabahisang pahayag ni Dr. Quinyon. Madumduman na una maging kumpirma sa Iloilo City Health Office sa parehong nga adlaw nga minabalhagman nga isa ka kumpirmado nga kaso sa Mpox sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang sa banpagig nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. sang Iloilo may una na nga kaso sang monkeypox. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginkumpirma sa Iloilo City Health Office na mayroon na ng kaso sa monkeypox sa syudad sa Iloilo. Sa Mayo 27 na ibaluan nga positibo ang nanging resulta sa test sa pasyente suno kay Dr. Marian Diaz sa City Health Office. 4 naman na suspected kay ginpaidalom sa laboratory testing ang ilang specimen kay ginahulat pa ang resulta halin sa RITM sa Metro Manila. Padayon naman ang contact tracing sa mga nangin kaupod sang pasyente. Apang ginpahayag sang CHO nga wala sang travel history mga nagpositibo kag ginaimbestigahan pa kung ini ang local transmission. Nagpaiwala na sa paghatag sang identity ang CHO sa pasyente. Apang ginpahayag nga yara sa stable nga kondisyon. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa mangot na balita, ginparugyan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang publiko nga magpabiling nga kalmado sa piyaksang na record nga kaso sang monkeypox sa syudad. Sa official statement ni Treñas, ginmandoan man sini ang tanan nga concerned department sa pagsuporta sa City Health Office sa pagbantay sang sitwasyon. Ginpasiguro sa alkalde ang close coordination sa City Health Office sa National Health Agency agon mangin matalunsay ang proseso sang contact tracing, laboratory testing kag case monitoring. Nabla nga ginkumpirma sang City Health Office ang unang monkeypox case kag 4 ang suspected case sa diin wala sang travel history ang pasyente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang paginaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. sa patawag nga sinapol ni Governor Arthur Defensor Jr. kaupan ng Civil Defense Cluster, ginhambalan ang 3 nga nagpanguna nga issue sa probinsya. Ang pagsaka sang kaso sang dengue, update sa African Swine Fever sa hog industry sa Iloilo, kag ang pagpanghanda sa ginapabot nga tig-ululan. Ginapabaskog pa sa karon ang case management sa Provincial Health Office batog sa dengue, nagibnang pagsiguro nga may bastante nga test kits, IV fluids kag hospital bed sa mga ospital kag health center sa probinsya. Ginmando man ni Defensor ang padayon nga cleanup drive para manikawan ang pagpangitlog sang lamok nga posible nagandala sang balatian. Sa Ligsanato sa Provincial Health Office, may 1,742 ka kaso ng dengue sa Iloilo. Siyam ang napatay kag pinaanggit sa parehong period sa 2024, 77% ang pagsaka sini subong 2025. Sa ASF naman, ginpahayag sa Provincial Veterinary Office nga may 11.42% nga pagtaas sa inventory sang baboy o kon 8,256 ka ulo. Padayon ang surveillance ng ASF Task Force sa Kabanwahanan, Pantalan, kag Paluparan sa probinsya. Sa piyak na bahin, ginpasiguruhan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang kapasidad sa opisina sa pagatubang sa mga emerhensya sa Mayo 30. Iwag na mapatawag sa Sinapol ang gobernador, kaupod naman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Student athlete gikan sa Western Visayas, bag-o na record breaker sa palarong pambansa. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. May isa naman ka student athlete kikna sa Western Visayas na naka-record break sa palarong pambansa 2025. Bago nga record holder sa palarong pambansa si Trixia Ann Arellano sa 200-meter dash elementary girls. Nakakuha sang time si Arellano nga 26.4 ni nag-break sang 17 katuig nga record ni Maureen Emily Etchridge Verse nga nakakuha naman sang 26.7 sang 2008. Magliwas kay Arellano, una na nga naka-break man sa record sa Dainico Villaran kag Josh Gabriel Salcedo para sa Athletics Secondary Boys. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Serenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadayon ang pagdugang sa medalya para sa Western Visayas nga nagapadayon karon sa Ilocos Norte. Ang duha ka kapisnon athletes nga saray Mariska Rain Ablao kag Alexandria Victoria Ignacio nalunsay estudyante sang Binancio Taekwondo Academy ang nakakuha sang bronze medal sa Taekwondo Secondary Girls. Samtang sa iban pa nga mga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
News. In panginbulahan sa Iloilo Provincial Government ang ila 21 kay scholar nga nakapasar sa licensure examination for professional teachers sang damlaglang. Ang mga scholar nagikan sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology, Iloilo Science and Technology University, West Visayas State University kag Northern Iloilo State University. Suno sa Kapitolyo, Jesse Sai sa 21 ka isip scholar ang nakatapos sa kolehiyo nga may Latin honor. 8 ang magna cum laude, kag 8 man ang cum laude. Positibo ang gobyerno provinsyal nga mangin maayo nga manudo mga scholar para sa maayo nga palabuton sa kabataan. Libroan ang isip isa ka full college scholarship para mabuligan ang kabataan nga nakatapos ang senior high school apang wala sang igkasarang nga makapadayon sa kolehiyo. Agud madula o kung madala sa may benepisyaryo, dapat ang estudyante nag-enroll sa State Universities and Colleges sa Iloilo. Radyo Pilipinas News. Nagabot na sa 9.31 milyones pesos ang balor sang kahalitan sa Negros Island bangod sa paglupok sang bulkan kalaon. Sa datos ng Department of Agriculture, naglabot sa 122 hektarya sa agricultural area ang kasangkaron sa halit. May 248 ka manguma ang apektado, kag 387 metriko tonelada nga sa produkto agrikultural ang wala na napuslan. Magluwas na rin 240 ka kasapatan ang ginsaylo sa Negros Occidental Research Outreach Station sang DA sa La Carlota. Sa interview sa Radyo Pilipinas, ginpalabot sa Regional Executive Director nga si Engineer Jose Albert Barogo sang DA-NIR. Nakahanda na nga ang bulig sa ila sining ahensya para sa mga apektadong nga mangunguma. Ginpasiguro naman sang DA nga para ng ilang pagbantay sa estado sa bulkan nga karon nagapabilin pa sa Alert Level 3. Kinabantayan man sang ahensya ang hulag sang presyo sang balaklon kag kalidad sang tubig. Radyo Pilipinas News. Sa labing ulihing monitoring sang DOSF Revox sa nakaligad nga 24 oras, 22 ka volcanic earthquake ang nabalhag sang bulkan kalaon. Naglabot naman sa 947 tonelada kada adlaw sang Mayo 27 ang sulfur dioxide flux ng aktibong bulkan kag fume nga may 76 ka metros ang kataason nga padulong sa nakatundan kag naaminhan nakatundan. Nagapabilin sa Alert Level 3 magmatic Andres ang bulkan kalaon sa Negros. Radyo Pilipinas News. Nagpaidalam sa paghanas sa mga trainer kag capacity building ang 40 ka farmer trainer kag farmer leaders kag agricultural extension workers o kun AEW sa Negros Occidental. Ini may kang tanan sa pagbatuman sang Masigana Rice Industry Development Program o kun MIRDP sang Department of Agriculture Western Visayas. Ang aktibidad ginahiwat ka humalin kung ang aktibidad ginahiwat sa Mayo 19 to 23 nagalakip sang pila ka diskusyon angot sa MIRDP growth stages sa mahumay hybrid rice protocol and performance seedling preparation kag protocol sa paggamit sa biofertilizer kag soil ameliorants. Ginpatpat man sa aktibidad ang angot sa pagdumala sa hilamon, peste, pamalatian kag nutrisyon. Gintuluan para mainis ang basic na pamaagi sa pagsulat sang simple nga communication letter. Radyo Pilipinas News. Samtang nagpabutyag sang padayon nga suporta ang Department of Trade and Industry o kun DTI Western Visayas sa coffee break nga naging key player sa economic landscape kag nagapakita sang entrepreneurial excellence sa rehiyon. Suno sa DTI ang coffee break nga nagsugod si sa outlet sa Timawa, nagsanyog bilang isa ka ginpalangga nga coffee chain nga karon may ara na sang pila ka brand sa rehiyon. Dugang pa sa ahensya, ini isa ka matuod nga testimonya sang Ilonggo entrepreneurship. Ganang inspirasyon man si iban pa nga negosyante. Ang coffee break kakilala sa ilang premium coffee blends kag specialty drinks, artisan prop kag ice beverages
freshly baked pastries kag light meals ang nakahatag sang trabaho sa taga-suporta sa mga lokal nga manguma sa kape kag kakao. Nebuluan nga siling karon lang naging matunog ang pangalan sa coffee break sa social media kasunod sa nanging review sa isa ka vlogger sa ilang mga pagkaon nga ginsaway naman sang madamo nga Ilonggo. Diwat kaging panugyan sa ahensya nga suportahan ang lokal nga negosyo pinagi sa Buy Local, Go Local. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalhag sa masobra 200 milyones nga real property tax collection ng Antique Provincial Assessor's Office sining tuig. Sa datos sa opisina, naglabot sa 223 milyones pesos ang real property tax collectible sa probinsya sa unang quarter ng 2025. Mas mataas pinagid sa 221.6 million pesos nga collection sa parehong period sa 2024. Sunod kay Ms. Maria Thea Lavega, ginpasangkat gidban sang PAO ang ila assessment sa real property sining tuig agud mapataas pa sang kapin 1% ang real property tax collectible sang Antique. Sa kablugan, nakaproseso kag nakaaproba sang 1,426 ka assessment transaction sa Provincial Assessor's Office. Lakip na diri ang simple transfer involving property subdivision, reclassification, and assessment kag reassessment sang buildings kag machinery. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Santos ka partner beneficiary sa Project Lawa kag Binhi sa San Dionisio nagbaton sang cash aid. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Aranyat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbatong sa cash aid ang 300 ka partner beneficiary sa Project Local Adaptation to Water Access sa Conlawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest sa Binhi sa Department of Social Welfare and Development gikan sa San Dionisio, Iloilo sa Damlaglang. Kada benepisyaryo ang nagbaton sa 9,600 pesos na compensation matapos ang 20 ka adlaw nga cash for work and cash for training program. Ginpaidalom ang mga benepisyaryo sa capacity building training kag hands-on activities nga nag-focus sa disaster preparedness, sustainable management sa small farm reservoir nga essential sa pagsabat sa food kag water security sa tunga sang climate change. Naghiwat man ang staff sang DSWD kag operasyon sang local government units sa monitoring kag assessment visits sa community gardens kag SFR sa 7 ka barangay sa munisipalidad para i-evaluate ang project outcomes kag mapasiguro ang sustainability. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagahiwat sang serye sang evaluation antes sa tion kag pagkatapos ang pagpatuman sang programa ang Monitoring and Evaluation Section sa Department of Agriculture sa pagsiguro sa kalalagaan sa mga programa kag proyekto sa ahensya para sa mga mangunguba. Sunod kay Dr. Eman Fernandez, nagapatuman sila sang formative evaluation sa tion sang pagpatuman sang programa kag summative evaluation naman pagkatapos ng implementasyon. Sa tunga-tunga sang pagpatuman sang proyekto, nagahiwat man sila sang midterm evaluation kag ex-post evaluation naman pila ka tuig pagkatapos. Nabaluan nga diri ginalantaw kung nalapot bala ang mga tinutuyo kag target sang programa para sa mga benepisyaryo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. At usan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ako ang papel sa Monitoring and Evaluation Section sa Department of Agriculture Western Visayas sa pangkabilugan nga kadalagan sa mga program kag proyekto agrikultural. Inang ginpatpat ni Dr. Eman Fernandez sa usapang agrikultura. Sino kay Fernandez lakip sa papel sa M&E section amo ang paghiwat sang field monitoring para mahibaluan ang epekto sa proyekto sa pangabuhi sa mga benepisyaryo. Duga pa ni Fernandez, pinaagi sa ilang opisina, ginatumod kung matuod giban nga nakabaton sa benepisyo ang mga manguma o kung mangisda sa mga ginapatuman nga programa. Kag kung may mga kapaltahan, madasig man ini nga masabang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:27 na sa hapon. Nagabuyan to ang mga balitang natipon gaginbantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa headliners buwadlaw sa Miyerkules, Mayo 28, tuig 2025. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie Kaipang sa studio, kag Mr. Jeffrey Vitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nanging tagbalita,
J.P. Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.